Ah, TJ. Ang first question ko, ginamit mo yung Roma Kapitulo 3, talatang 7 na sabi mo si Pablo sinungaling. Kanina gumamit ka ng translation Magandang Balita Biblia. Ang tanong, sa verse 8 ng Magandang Balita Biblia, Roma Kapitulo 7, talatang 8, ano nakalagay? Hindi ko po ginamit yon batay sa tanong kung ano ang ginamit, Mr. Moderator. Hindi ko po ginamit yung 8. Ang ginamit ko po ay 7. Kaya Counter. magtatanong siya sa kung ano aking ginamit. Counter. Wala namang objection. Next question. Hindi, nag-object siya, di ba? Wala objection. Sinabi lang niya, hindi niya ginamit yon. Okay. Yung verse 8 na hindi mo ginamit, ang sabi dito, ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Tanong, tinago mo ito o hindi? Hindi ko tinago yan. Kasi hindi ko naman binasa eh. Pero kung binasa ko yun, tapos iniba ko yung sentence, yun ang itinatago. So next question please. Okay. Ginamit mo yung verse 7. Wala naman tayong napag-usapan na bawal tayong magtanong sa bagay na hindi mo ginamit as long as nasa paksa. Ginamit mo kasi yung verse 7. Kaugnay niya yung verse 8. Sa saling Magandang Balita Biblia, ano ang nakalagay sa verse 8? Okay, basahin ko lang bro. Basahin natin. Okay. Stop the time mo na bro. Pwede ba stop the time? Sige, pagbasa, stop natin ang time. Request yan eh. Parang request yan. Pinapabasa ako. Okay, Go ahead. Okay. Sabi dito, kung ganyon, bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng mga masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Nabasa ko tuloy. na po. Ay, tuloy. Hindi pa tapos yan. Okay, nabasa ko na kapatid. Hindi pa po tapos. Verse 8 po. Verse 8 po ang tinatanong ko. Ang binasa nyo po, kalahati lang ng verse 8. Tanong lang po siya, wag niya po kong diktaan. Dapat hindi ka pumayag na pababasahin ka. Kaya nga eh. Nabasa po ko eh. So kung ano po yung babasahin ko, binasa ko na po. Alright, kasi ang tanong niya na pwede mong basahin yung nasa verse 8. Ngayon, kung ayaw mo naman pumayag, di sana hindi mo binasa. Okay, Brother Ray, next question. Okay, yung binasa mo na verse 8, putol o hindi putol? Okay. So hindi putol yung binasa ko kapatid, no? Hindi po putol-putol yung aking binasa. Pero hindi ko lang siya pinagpatuloy kasi mahaba to eh. Okay. Sorry. Hindi to putol. Yung aking pagbabasa, hindi putol-putol, hindi laktaw-laktaw. Ngunit hindi ko lang pinagpatuloy kasi mahaba to eh. Next question please. Okay. Sunod na tanong. Nung binasa mo yung verse 8, hindi mo itinuloy sa salitang ganyan daw ang itinuro namin, sabi ng naninira sa amin. Tanong, sinadya mong hindi ituloy o nakalimutan mo lang? Ay, hindi ko lang itinuloy kasi mahaba eh. Teka lang. Okay. Brother Ray. So, Smile lang, Brother Ray. Smile. Okay, so ang gusto kong maipahiwatig bro, ang ginamit kong talata sa 7, maliwanag sabi niya, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatihan ng Diyos. So ito po ay binanggit mismo ni Pablo sa kanyang bibig na mayroon siyang kasinungalingan. So next question please. Okay, binasa mo yung verse 7. Pero sinabi niya rin yung verse 8 na ganyan daw ang itinuturo, sabi ng naninira sa amin. Tanong, pag binasa mo ba yung kasunod na talata, mababasa mo ba yung mga salitang ganyan daw ang itinuro namin, sabi ng mga naninira sa amin? May ganyan na nakalagay o wala? Mayroon. Yun. Pero tinutukoy dito po kami, hindi po kami. Hindi po kami. Kundi kami ay nagpapahiwatig lamang ng katotohanan. Na itong si Pablong dapat mong paniwalaan ay tinututulan po ito ni Kristo. Tutulan mo si Kristo, sabi ni Kristo dito sa Mateo 5 talatang 2 o 20 na kung ang pagsunod mo ay katulad ng pagsunod ni Pablo or Pariseo
ay wala kang magiging ikaw ay hindi magtatamo ng kaligtasan sa kalangitan, kapatid na Remongkada. Next So question. kaya Next question. Next question po. Okay. Okay na. Bitawan na kita dyan, kapatid. Next question. Sinabi mo kanina sa aklat ng Galacia, dalawa lang, lumabas sa bibig mo, dalawa lang ang itinuro ni Pablo na anak ni Abraham. Tanong, may nakalagay ba sa Galacia na kinut mo na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? mayroon dalawang lalaki. Ibig Yun lang. sabihin, teka lang, Mr. Moderator. Okay. Oh. Na-excite na naman, sorry. Oh, Na-excite. Sorry, kapatid. okay. Na-excite lang, na-excite. 5 minutes. Okay. No 5 problem. minutes and 24 seconds. Okay, Ulitin ko po. basa. Remongkada. Brother Okay. TJ, makinig po muna kayo. Sige. Ang oras ay 5 minutes and 24 seconds. Ulitin natin ha. Brother Ray, pag sumasagot si Brother TJ, huwag kang mag-interrupt. At Brother TJ, kung narinig mo yung tanong niya, ang tanong niya kung may mababasa na dalawa lang ang anak ni Abraham. Sagot po. Pakinggan natin. Go Clear, ahead. Sir Moderator, i-clear ko lang yung question. I-clear ko lang, Mr. Moderator. Kasi ang sabi niya, ulitin ko lang yung question para maayos na yung sagot niya. Siya mismo ang nagsabi, recorded yan, mapapanood yan dito, na sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham. Kaya ang question ko sa kanya, may mababasa ba sa Galacia na kinute niya na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? Okay, sagot Brother TJ, 5 minutes, 24 seconds. Technical objection, Mr. Moderator. Technical masyado yung tanong niya eh. Kasi ang binanggit ko kanina is So, nagsabi lang eh. Hindi, Mr. Moderator, technical masyado. Lilalagay mo sa aking bibig ang bagay na hindi ko naman binabitawan. Sabi ko sa talata, binasa ko po kanina eh. Sabi dito, si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. So sumatotal, pag dalawang lalaki, hindi tatlo. Oh, pag sinabing dalawa, hindi po yung tatlo, kapatid na Remongkada, hindi po apat, dalawa. Kaya batay po kay Pablo ay may dalawa ang anak ni Abraham. Kaya sablay po si Pablo dito eh. Hindi niya alam kung ano ang naging kasaysayan po ni Abraham. Kasi kung titingnan po natin ang mga talata, is 9 o 8 ang kanyang anak. Next question, bro. Okay, next question. Sinabi mo, recorded yan, sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham. Sabi ni Pablo. Ngayon, sinasabi mong hindi mo sinabi. Tanong, itinatanggi mo na ba na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? Itinatanggi mo na ba o hindi? Kapatid, wala akong nasabi. Binasa ko lang ang talata kanina, bro. Wala akong statement na ganyan sa iyong, wag mo ilagay sa aking bibig. Bumawi ka na sa sunod. Okay. So, binasa ko lang, bro, kasi wala namang lang dito sa binasa ko eh. Binasa kong talata na ito. Sabi, ay nagkaanak ng dalawa. Objection, Mr. Moderator. Oh, what's objection? Sorry, brad, mag-object ako. Kasi hindi ko tinatanong yung binasa mo. Sinabi ko, nagbatay sa aklat ng Galacia na ginamit mo. Tapos, meron kang paliwanag. Yun yung tinatanong ko. Sa paliwanag mo, sinabi mo na si Pablo, sinabi niya na si Abraham ay dalawa lang ang anak. Lumabas sa bibig mo yan. Yan po yung itinatanong ko, hindi yung talatang binasa mo. Okay. Yan po yung objection ko. Okay. Okay. So batay sa ating pagpapaliwanag, hindi batay sa mambabasa, so tatanggapin ko yan dahil sa aking pagpapaliwanag na si Abraham, batay kay Pablo, ay dalawa lang ang naging anak nito. So wala kang mababasang talata mismo sa bibig ni Pablo sa kanyang sulat na nagkaroon ito ng iba pang anak batay sa except sa dalawang ito eh. So automatically, batay sa mga pahayag ni Pablo, hindi na nabanggit yung iba pang anak ni Abraham. Hindi na nabanggit eh. Sina Jimran, Jaksan, Midian, Itbak, ito hindi na nabanggit na anak ni Abraham. Ibig tumatotal. Next question. Thank you. Okay, next question. So malinaw na ako doon, umamin ka na eh.
Sinabi mo na yung sulat ni Apostol Pedro, yung ikalawang Pedro na kinote ko, sabi mo, sulat ni Apostol Pablo. Ang tanong, saan ho mababasa sa ikalawang Pedro na sinabi ng author ng sumulat na ang sumulat nito ay akong si Apostol Pablo? Okay, wala tayong mababasang verbatim, kapatid. Oh, kasi ang ating hindi naman lahat ng ating bibitawan salita ay nakasulat sa Biblia eh. Kasi kung puro na lang talata ang bibitawan nating salita, wag na tayong bumati kasi wala namang nakasulat dito eh. Oh. So, yun po ay kalangkapan batay sa ating pag-aaral kahit sa mga lahat ng nanonood, no? Lahat ng nagbabasa ng Biblia alam ito. Ewan ko lang kung alam mo itong story na ito. Ang unang Pedro ay ito po ay sulat po ni Pablo batay ho sa mga scholar. Pero kung tatanungin mo ako mamaya sa resibo na yan, so hindi pa yan panahon ng paghanap ng Biblia. Next question po. Okay, next question. Nagbabanggit ka about sa resibo. Sabi mo batay sa mga scholar, inaamin na yung sumulat ng ikalawang Pedro ay si Pablo. Pwede ka bang magpakita ng sinasabi mong resibo na si Apostol Pablo batay sa mga scholar ang nagsulat ng ikalawang Pedro? Objection, Mr. Moderator, idaan mo sa tanong, yung ating nagtatanong, idaan sa tanong sapagkat pag sinabi pong pwede, ay hindi po tanong yan. Kahit mag-aral po kayo ng abogasya, kapatid, hindi po tanong Counter. yan. Brother Okay. TJ, huwag ka na magpaliwa. Address mo na lang sa akin. Sige. Okay. Idaan po niya sa tanong, Mr. Moderator. Okay, Brother Ray. Counter po. Counter. Sige, what is your counter? Ang counter ko po, Pastor, bumanggit siya na batay daw sa mga scholar kung hihingian siya ng resibo. Natural. Rights ko na hingiin yung sinasabi niya para to prove na nagsasabi siya ng totoo. Yun po yung counter ko. Okay, bali ganito, Brother Ray, ang tanong mo ay hanapin mo na lang saan o di kaya ay i-refresh mo na hanapin mo sa kanya. Okay, refresh ko na lang. At least hindi tayo magtatagal. Okay. Tanong, ang paksa natin batay... Ang oras mo 1 minute and 30 seconds. Ang paksa natin batay sa Biblia at referensya. May binanggit ka na yung sulat, na yung ikalawang Pedro na kinote ko ay sulat ni Pablo. Ang tanong, sinong scholar ang nagsabi na yung ikalawang Pedro ay sulat ni Pablo? Opo, dito po sa encyclopedia po, pag i-research po ninyo, lalabas po na ang unang Pedro po ay sulat po ni Pablo. So kung may reklamo ka dito sa Encyclopedia Britannica, nasa sayo yon. So next question, please. Next question. Pastor, pwede kong tingnan yung sinasabi niyang encyclopedia? Ano yan? Okay. Anong ano yan? Okay, Brother TJ, pwede ba may pakita natin yung... Mr. Moderator, ang trabaho mo ngayon ay magtatanong ka doon sa mga tanong linatag ko. Hindi pa panahon ito ng paghahanap ka ng mga referensya. Kasi hindi... Brother TJ, ganito kasi yan. Nagbanggit ka doon sa sagot mo na Encyclopedia Britannica. So, i-confirm niya kung totoo yung sinabi mo doon. Pwede naman yun, Brother TJ, kasi okay. Ang ano ko lang bro, research mo lang sa Encyclopedia patungkol sa unang Peter, kung kaninong sulat yan, lalabas yan bro. So, napansin mo, Brother TJ, inutosan mo siya na mag-research ng sagot mo. Kasi debate nyo ito at question and answer. So, ang burden of proof na sa iyo, Brother TJ, na ipakita mo yung tinanong niya sa iyo. Ngayon, halimbawa, basahin mo na lang kasi di mo naman may pakita sa screen for the sake of our, to be fair lang. Kasi kung utosan mo siya, ikaw nga ayaw mo mapautos sa kanya. So, ipa-fair natin. Okay. Objection, Mr. Moderator. Ang kanina, nagtatanong ako sa isang resibo, isang referensya patungkol sa salitang anong talata, yung mababanggit yung Lucas ay sulat ito ni Lucas ang gawa. Pero hindi ko siya pinipilit kung wala siyang, kasi di ba wala namang, hindi ko siya pinipilit kasi ang sagot lang po niya, nagpapakita po siya ng talata, nagpapakita siya ng Biblia, pero dapat sana, Mr. Moderator, ay i-refresh po ninyo yung tanong ko kanina. Hindi ko po siya inahabol doon. Okay, ganito yan, Brother TJ, hindi ka naman nag-object sa akin. Ngayon, siguro, dahil lang pinakita naman niya yung, pinakita naman niya, kung hindi mo ipapakita, di mag-next question na lang tayo. Oo. Okay. Next question na lang, para hindi umaba.
Pastor, kasi ilang minutes pa po? 1 minute na ano na lang, 50 seconds na lang. 50 kasi seconds. Kasya pa isang tanong. ay, nasa Google yata yung Brother TJ, ano? Yung binabit mo. Okay. So next question ko na, Brother Ray, kasi Okay. 50 seconds na lang naman ang natira. Go ahead. Okay, next question, Brother TJ. Tinututulan mo na si Apostol Pablo ay sugo ng Diyos. Batay sa Quran 36 verse 13 to 17, tafsir ni Ibn Al-Kathir. Ang sabi niya po dito, may 3 sugo, ang ikatlo ay si Pablo. Tanong, tutol ka ba dito sa tafsir ni Ibn Kathir? Tutol ka ba dito na sinasabi niyang si Pablo ang ikatlong sugo ng Allah? Tutol ka o hindi? Tutol ako sa iyong pangunawa. Oo. Hmm. Sapagkat ang talatang yan, kapatid, yung tafsir ni Ibn Kathir, hindi po yan niya stand, kundi kinot po niya yan sa isang nag-translate, nag-tafsir ng talatang chapter 36 verse 4 kay Suhaib. Kinot po niya yan na hindi po ibig sabihin yan ang kanyang stand. Tulad halimbawa ng talata po dito sa Marcos. Time na po. Ah. Sorry po. Ayan.